Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid sa Panginoon. At ngayon ay dadako ngayon tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. At maraming po salamat sa VCICM Lucena na nagbibigay sa akin ng nagbigay sa akin ng pagkakataon upang makapagpahayag po ng salita ng Diyos para po sa inyo lahat, mga kapatid sa Panginoon, upang tayo pong lahat sa gitna ng pandemyang ito ay lumakas, tumatag sa pananampalataya, tumibay sa paglilingkod, dahil wala ho kaming ibang gagawin upang tayo pong lahat ng mga kawan ng Diyos ay amin pong patuloy na alagaan sa gitna ng pandemyang ito. Mga kapatid sa Panginoon, alam ko marami sa inyo ang nagugulumihanan, marami sa inyo ang nakakaranas sa matinding pagsubok sa kanilang mga buhay. At sa mga pagsubok na yan, dapat tayuan natin yan. Dapat ang Diyos ang lagi nating nasa isip, at ang Diyos din ang palagi ang nating sandigan sa mga problema dumarating sa ating mga buhay. Tandaan po natin yan, mga kapatid sa Panginoon. No? For the meantime, bago po ako magsimula sa ating pangangaral ng salita ng Diyos, nais ko pong tayo po lahat ay yumuko, tayo po manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos, isang Diyos ng Abraham. Wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyong harapan. Kailangan po namin ang iyong patnubay ng iyong banal na Espiritu. Your anointing with us, O God, Jesus. Inaangkin po namin, Panginoon. Sa mga sandaling ito, ng mga pagkukulang po namin, sinusuko namin ito sa iyong harapan, na kami iyong mapatawad. At ikaw po, Panginoon, kumilos sa aming po mga buhay. At sa mga nangangailangan dakilang Diyos, sa magitan ng mga pangangaral ng salita mo, Panginoon, ito po yung magkaroon ng katugunan sa kanilang mga pangangailangan. Pagpalain mo, mga kapatid, na nakikinig ng iyong mga salita at nanonood sa mga sandaling ito sa VCICM Lucena Facebook account. Pagpalain mo dakilang Diyos ang gawain mo ito, sapagkat ikaw lamang Diyos ang nakakalam ng lahat ng bagay. Ikaw lamang, O Diyos, ang sandigan ng aming pong buhay, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang aming pong pinaglilingkuran noon pa man hanggang ngayon. Dakilang Diyos, magmula nang kami iyong iniligtas, magmula nang kami iyong binago ang buhay, dakilang Diyos, ikaw, Panginoon, ang naging sandigan ng aming pananampalataya. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ng patnubay ng iyong banal na Espiritu, pangunguna't paggabay sa aking buhay, na iyong lingkod, dakilang Diyos, sa pagsasalita ako, Panginoon. Tulungan mo ko. Bigyan mo ako ng karunungan, kalaman, pangunawa. Ikaw magsalita sa iyong mga kawan, Panginoon. Dalangin ko po sa iyong harapan na ikaw mangusap sa mga sandaling ito sa mga puso isipan. Pangunahan mo kami. Bigyan mo kami ng karunungan, kalaman, pangunawa sa lahat-lahat. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Ngayong umaga o ngayong gabi, Panginoon, ngayon mga kaibigan, kapatid sa Panginoon, ngayong gabi, nais kong pag-aralan natin ang buhay ni Haring Jehoshaphat at ang buhay niya sa gitna ng pakikipaglaban ng Huda at ng Jerusalem, ang bansang Israel, mga kapatid sa Panginoon. Ang pinili ng Diyos, ang Huda, ang Jerusalem. Pag-aralan po natin ito, mga kapatid sa Panginoon, dahil sa panahon po ng pandemya, tayo po ay nakakaranas ng ganitong mga bagay. Kung minsan natatakot tayo dahilan sa COVID-19, baka tayo mahahawahan kapag tayo lumabas, kapag tayo pumasok, kung saan man tayo tumungo, natatakot tayo. Kung minsan nawawalan tayo ng pananampalataya kung hanggang kailan ba tatagal ang pandemyang ito. Nagsimula ito noong Marso 16 sa ating pong bansa ang ating Pangulong Rodrigo Duterte ay dineclare niya na magkaroon ng ECQ o total lockdown sa buong Luzon, mga kapatid sa Panginoon. And yet, ito'y ating naranasan, nagkaroon ng takot ang ilan sa atin, nagkaroon ng pangamba. Pero alalahanin po natin, mga kapatid sa Panginoon, ng takot ay hindi po ibinigay yan ng Diyos sa ating buhay. Ang takot po ay hindi naging regalo ng Diyos para sa atin. Tandaan po natin yan, mga kapatid sa Panginoon. At ang takot ay walang puwang ito sa bawat Kristiyano, mga kapatid sa Panginoon, dahil ang pagtatagumpay ay sumasa atin. Dahil ang Diyos ay kasama natin, tandaan po natin yan. Nais ko po mangusap sa paksang, the battle belongs to the Lord. Ang laban ay para sa Panginoon. Itong ating laban, mga kapatid sa Panginoon, ang laban na ito, pagkipagdigmang ito, ay hindi para sa atin, kundi para sa Panginoon. Tandaan po natin to, mga kapatid sa Panginoon. Kung meron ka man pinagdadaanan sa mga sandaling ito, hayaan mo ang Diyos ang gumawa ng paraan sa buhay mo. Hayaan mo na ang Diyos ang patuloy na magpala sa buhay mo. Anyway, mga kapatid sa Panginoon, eto na.
The battle belongs to the Lord, mga kapatid. Itong ating pag-aaral. Ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, ha? Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kundi sa Diyos ang ating pakikipagbaka. Ang ating pakikipaglaban ay para sa Diyos. Anyway, nais ko pong basahin ang 2 Chronicles chapter 20, verse 15 to 25. O make it verse 14, ang sabi rito, mga kapatid sa Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Jazel, na anak ni Zacarias, na anak ni Benaya, na anak ni Jeel, na anak ni Matanyas, isang Levita sa mga anak ni Asaph, sa gitna ng kapulungan. At kanya sinabi, makinig kayo, buong Huda, at mga mamamayan ng Jerusalem, at Haring Jehoshaphat. Ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot at huwag kayong panghinaan ng loob sa napakaraming taong ito, sapagkat ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Bukas ay harapin ninyo sila iaahon sa ahunan ng Sis, inyong matatagpuan sila sa dulo ng Libis, sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi ninyo kailangang lumaban sa digmaang ito. Manatili kayo sa inyong pwesto, tumayo kayong panatag at tingnan nyo ang pagtatagumpay ng Panginoon alang-alang sa inyo, o Huda at Jerusalem. Huwag kayong matakot o panghinaan ng loob. Bukas ay harapin nyo sila sapagkat ang Panginoon ay sasama sa inyo. Pagkatapos ay itinungo ni Jehoshaphat ang kanyang ulo sa lupa, at ang buong Huda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa sa Panginoon, na sumasamba sa Panginoon. At ang mga Levita sa mga anak ng mga Kohatita at sa mga anak ng mga Korahita ay tumayo upang purihin ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng napakalakas na tinig. Kinaumagaan sila ay maagang bumangon at lumabas sa ilang ng Tekoa. Habang sila'y lumalabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, pakinggan niyo ako, o Huda, at mga mamamayan ng Jerusalem, manalig kayo sa Panginoon ninyong Diyos, at kayo'y magiging matatag. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y magtatagumpay. Pagkatapos niyang sumangguni sa mga tao, kanyang hinirang ang mga awit sa Panginoon at magpupuri sa kanya sa banal na kaayusan habang sila'y nangunguna sa hukbo at nagsasabi, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Nang sila'y magpasimulang umawit at magpuri, ang Panginoon ay naglagay ng pagtambang laban sa mga taga-Amon, Moab at bundok ng Seir na dumating laban sa Huda, kaya't sila'y nagapi. Sapagkat sinilakay ng mga anak ni Amon at ni Moab ang mga mamamayan ng bundok ng Seir, at lubos silang pinuksa. Pagkatapos silang patayin ang mga mamamayan ng bundok ng Seir, silang lahat ay tumulong upang puksain ang isa't isa. Nang Huda ay dumating sa bantayang tore sa ilang, sila'y tumingin sa dako ng napakaraming tao, sila'y mga bangkay na nakabuwal sa lupa at walang nakatakas. Nang si Jehoshaphat at ang kanyang mga tauhan ay pumaroon upang kunin ang samsam sa kanila, nakatagpo sila ng napakaraming baka, mga ari-arian, mga damit at mahalagang bagay na kanilang kinuha para sa kanilang sarili hanggang sa hindi na nila kayang dalhin. 3 araw nilang hinakot ang samsam na talagang napakarami. Purihin po pagkabasa ng salita ng Diyos ngayong gabi, mga kapatid sa Panginoon. Sa mga sandaling ito, sabi ko nga kanina, nakakaranas ka na matinding pagsubok sa iyong buhay. Marahil ang pagsubok na ito tila hindi mo na kayang takasan. Marahil ang mga pagsubok nito sa iyong buhay ay tila walang pagtatagumpay. Marahil ang iyong buhay ay punong-puno na ng kawalan ng pag-asa. Marahil ang iyong sarili, ang buong mong pagkatao ay wala ng, parang wala ka ng, hindi lang pag-asa, wala ka ng pananampalataya sa iyong buhay, luhaan ka na wasak, nagdurugo ang puso mo. Ang sabi ng iba, iniwanan ka rin yung kasintahan. Buti naman. Joke lang. Iniwanan ka ng sino man o inakusahan ka ng mga pangyayaring hindi mo naman ginagawa. Naging tapat ka for so many years in your life sa paglilingkod mo para sa kanila, pero ang buhay mo ay sadyang inakusahan pa o ginawan pa ng masama at kanila pang gumagawa ng katangang mga salita upang ikay kanilang labanan, upang kanilang ibaksak at upang ikaw ay sirain.
ang iyong buong pagkatao. Ganyan ba nangyayari sa iyong buhay, mga kapatid sa Panginoon? Ito ba nangyayari sa iyong buhay? Wala kang makain dahil sa gitna ng pandemya. Wala kang trabaho sa gitna ng pandemya. Hindi ka makalabas dahil ikaw ay senior citizen na, ikaw ay bata pa, hindi ka makapaglaro sa lugar na iyong pinupuntahan, hindi ka makapamasyal dahil sa pandemya. Lahat ng ito, mga kapatid, lahat ng ito ay pumipigil sa iyong mga nakasanayan noong normal pa ang ating pamumuhay at wala pang pandemya ang COVID-19. Pero ngayon, mga kapatid, alalahanin po natin, sa tuwing pakikipaglaban natin, hindi po tayo ang nakikipaglaban. Tandaan po natin, ang Diyos po na makapangyarihan sa lahat ang nakikipaglaban para sa atin. Di po ba, mga kapatid sa Panginoon? Ito pong si Jehoshaphat, si Haring Jehoshaphat, simula ng malaman niya at mga balitaan niya sa kanyang mga lingkod, mga tauhan ng Edom ay handang-handa na upang sila'y salakayin. Natakot po ito. Natakot. Itong si Jehoshaphat, mga kapatid sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, sabi ng banal na kasulatan, itong pagkatakot na ito na naligaligan ay napalitan po ng isa pong pananalig. Ito po ay napalitan, mga kapatid sa Panginoon, ng isang ganap na pagtitiwala para sa Diyos. Itong ginawa ni Jehoshaphat, instant din siya ay matakot. Ang ginawa niya, tinawagan niya ang Huda Jerusalem na tayo mag-ayuno, manalangin sa Panginoon. Ito ang naging positive aksyon ni Jehoshaphat. At nang dumating nga, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos sa buhay po ni Haring Jehoshaphat sa pamamagitan ng kanyang propeta, sa pamamagitan ng propeta na si Jahaziel, na anak ni Zacarias, sa pamamagitan ni Jahaziel, mga kapatid sa Panginoon, nabigyan, nabago ang pananaw ni Jehoshaphat. Nagkaroon siya ng matinding pananampalataya sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, na alam niya ang Diyos ang gagawa sa labang ito. Dahil sinabi ng Diyos sa talatang 17, mga kapatid, hindi niyo kailangan lumaban sa digmang ito. Ayan ang sabi ng Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay. You will not have to fight this time. Hindi niyo kinakailangan lumaban this time. Hindi niyo kinakailangan lumaban sa mga panahong ito. Hindi. Dahil ang Diyos ang ating pong ang sandigan. Dahil ang Diyos po ang lalaban. The battle belongs to the Lord. Tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon. Kung may mga pinagdadaanan ka sa iyong buhay, tandaan mo, you will not have to fight this time. Sabi ng Panginoon, hindi nyo kinakailangan lumaban sa digmaang ito. Anong tatlong bagay na dapat ko pong dalhin sa inyo, mga kapatid sa Panginoon? Sapagkat kinakailangan tayong mga mandirigma ng Diyos, tayong lahat ng mga pinili ng Diyos upang ipangaral ang kanyang mga salita, upang tayong lahat na nagtitiwala sa kanya ay pamuhay natin ang kanyang mga salita, upang tayong lahat na mga nagtitiwala at sumasampalataya, sumasamba sa kanya sa Espiritu at katotohanan ay tuluyan na maging matatag ang relasyon natin para sa Kanya. Tatlong bagay, mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Panginoong Diyos, ang sabi ng propeta ng Diyos sa pamamagitan ni Jahaziel, mga kapatid sa Panginoon, ang sabi kay Haring Jehoshaphat, mga kapatid sa Panginoon. Tatlong bagay ito, You will not have to fight this time, mga kapatid sa Panginoon. Tatlong bagay ang nais ko pong dalhin para sa inyong lahat. Itong tatlong bagay, una sa lahat, go to your places, stay there. Una, ito ang dapat natin gawin. Sabi rito, hindi nyo kailangang lumaban sa digmaang ito, manatili kayo sa inyong pwesto. Saan man kayo naroon, sa tahanan ka, saan ka man na lockdown, manatili ka sa iyong pwesto. Ikaw may isang mananampalataya, manatili ka sa iyong pwesto. Ang Diyos ang bahala sa iyong mga pangangailangan. Huwag kang matakot, huwag kang magam-agam. Huwag kang magulumihanan. Ang anxiety, hindi nakakatulong yan. Hindi nakakapagpadagdag ng kagwapuhan. Hindi nakakapagpadagdag ng tinatawag na kagandahan. Kapag ikaw ay nagkaroon ng tinatawag na agam-agam sa iyong buhay, nag-alala ka, hindi yan nadadagdag ang iyong kagwapuhan. Hindi ka mga bata, kundi lalo kang tumatanda. Ngiti-ngiti rin, mga kapatid sa Panginoon. Go to your places, stay there. Yan ang sabi ng kasulatan. Huwag kayo lumabas, manatili kayo sa inyong pwesto. Alam nyo, mga kapatid sa Panginoon, kung sila ay nasa tent, andun lamang yung mga sundalo. Sasabihin naman siguro ng ibang mga sundalo, itong mga ito, mga frontliner, pero mga frontliners andun lang sa area.
Hindi sila lumalabas. Wala silang ginagawa. Yun ang sabi ng Diyos eh. Di ba? Go to your places. Stay there. Yan ang sabi ng Diyos. Ba't kinakailangan mo lumabas? Ba't kinakailangan mo magpauli-uli? Ba't kinakailangan mong kung saan-saan pumunta, wala ka namang gagawin? Di ba? So stay there. Go to your places. Yun ang sabi ng Diyos. Hallelujah. At sabi nga sa Exodus, mga kapatid sa Panginoon, no bad thing will touch you. Tandaan mo, kapag andun ka sa senaryo yun, no bad thing will touch you. Exodus chapter 12, verse 12 to 14, mga kapatid sa Panginoon, basahin natin to. Isang malaking katotohanan din na dapat po nating maintindihan, maunawan ng ang Diyos, hallelujah, ay inilabas niya ang bansang Israel mula sa Ehipto, mga kapatid, kailanman. Ang Diyos ay patuloy pong nagpapala para sa kanilang buhay. Ang sabi rito, sa panahong ito, na merong tinatawag na matinding pakikipaglaban din ang Israel sa Ehipto. Ang sabi rito, sapagkat dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing iyon, at akin pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain. Itong bahagi ito yung ang Pasko ng Panginoon, mga kapatid sa Panginoon, ha? Okay, sabi rito, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa Exodus chapter 12, verse 12 to 14. Sa gabing iyon, at aking pupuksain ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao man at hayop, at ilalapat ko ang hatol laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon, sapagkat ng mga panahong ito ay patuloy pong ang mga Israelita ay hindi po pinagbibigyan na makalabas at makaalis sa Ehipto, mga kapatid sa Panginoon. At ang Diyos po'y magpapadala na ng mga sumpa ng kanyang galit sa bansang Ehipto. Sapagkat ng sabi po sa talatang 13, ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo. Kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto, ang araw na ito ay magiging sa inyo isang alaala at inyong ipagdiriwang bilang pista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong mga salinlahi ay inyong ipagdiriwang bilang isang tuntunin magpakailanman. No bad thing will touch you, mga kapatid sa Panginoon. Kapag dumaan ang Diyos, ang pamuksa ng Diyos, kailanman, mga kapatid, hindi kayo maaano. Tandaan natin, ha? Sabi rin ito, isang tanda, no? Sa talatang 13, ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. And if I see the blood, I will pass over you. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya itong bansang Israel patuloy na minamahal ng Diyos, patuloy na iningatan ng Diyos ang Huda at Jerusalem, patuloy na ginagabayan ng Diyos. Ikaw pa kaya na tao ng Diyos, gagabayan at sasamahan ka ng Panginoong Diyos magpakailanman. Kaibigan, manampalataya ka lamang sa Kanya. Manatili ka lamang sa iyong kinalalagyan. Huwag kang magulumihanan. Ang Diyos nagpapadala ng mga pagkain para sa iyo, di ba? Nakailang wave na natanggap mo? Ilang wave na bang natanggap mo? Nakatanggap ka ba ng sap? Ha? Yung iba nakabili ng sap-sap at niluto. Kaya hindi rin sila nakatanggap ng sap, pero nakabili sila ng sap-sap at niluto. May sarap yun, ano? Habang yung iba naman, mga kapatid sa Panginoon, nakatanggap ng samusaring mga biyaya, kaya hating sakong bigas, may 4 na chicken pa, alas hindi na magkaintindihan kung paano gagawin sa chicken, pwede bang adobo, sa susunod ay gawing itong tinola, sa susunod marami mga pagpapala binibigay ng Diyos, at hindi lang yun, mga kapatid sa Panginoon, ano? Kapag kinanatili at nanatili ka doon sa lugar kung saan sinabi ng Diyos na doon ka lang, huwag kang lalabas, stay at home, hindi ka maano, mga kapatid sa Panginoon, ha? Tandaan natin yan. Naalala ko yung Psalms chapter 9, verse 91, verse 5 to 14, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. At isang malaking katotohanan ng Diyos po ay patuloy po nag-iingat para sa ating lahat. Isang malaking katotohanan ng Diyos po ay nagmamahal para sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Tandaan po natin ang Diyos ay may mga pangako sa ating mga buhay. Kaya go to your places, stay there. Sabi rito sa Psalm chapter 91,
verse 5, mga kapatid, ang mga nakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan, ni ang pana na nagliliparan kapag araw, ni ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000, ngunit ito'y hindi lalapit sa inyo. Hindi lalapit sa inyo. Tandaan po natin, mga kapatid, mamasan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masama, mga kapatid sa Panginoon. Tandaan po natin, minamasan po natin ang bawat bilang, ang bawat nahawa o minamasan po natin, lagi po natin tinitingnan kung ilan na ba. At tayo pong ginagawa natin, ang sagot natin doon sa mga pangyayaring yun, lumuluhod na lang, hinihingi natin sa Diyos, ng Diyos ay magpadala ng kanyang kapangyarihan upang puksain ang COVID-19. Just stay there. Go to your places, mga kapatid sa Panginoon. Pangalawa, mga kapatid sa Panginoon, na aking pong dadalhin sa inyo ay sa pakikipaglaban ng Diyos. The battle belongs to the Lord. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi po sa atin ang pakikipaglaban. Ang dapat po natin gawin, hindi lamang na go to your places, stay there. Ang dapat po natin mga gawin, mga kapatid sa Panginoon, ay stand still. Ibig sabihin, manatili, magpakatatag. Magpakatatag po tayo, mga kapatid sa Panginoon. Huwag po tayong manghinaang loob. Huwag pong mawala ang pananampalataya para sa ating mga buhay. Dahil ang pananampalataya po, mga kapatid, ang mga tao po na lumalapit sa Diyos sa kanilulugdan ay mayroong tao na mayroong pananampalataya. Sa Hebrew chapter 11 verse 6, mga kapatid sa Panginoon, sinabi to ng salita ng Diyos para sa atin lahat upang tayo tumatag, lumakas sa pananampalataya, manalig po tayo, magtiwala po para sa Diyos. At sabi rito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Hinahanap palagian mo ba ang Panginoon? Nanalayan ka ba sa Panginoon? Manampalataya ka sa Kanya. Manalig ka sa Kanya. Maging matatag ka. Ayun. Stand still. Maging matatag ka. Magpakatatag ka, kapatid sa Panginoon. Dahil kung di ka magpapakatatag sa buhay nito, at kung manghihina ka, hanggang manlupaypay ka, hanggang mamatay ang iyong pananampalataya, hanggang mawalan ka ng tiwala sa Diyos, hindi ka lalago sa buhay nito. Hindi mo masisilbihan ng Diyos. Hindi mo mapaglilingkuran ng Diyos. At lalo-lalo na, hindi ka magtatagumpay sa taong ito ng 2020. Kinakailangan mapagtagumpayan natin ang 2020, mga kapatid. Kinakailangan mapagtagumpayan natin ang araw-araw ang pandemyang ito sa ating mga buhay. Dahil ang Diyos ay sumasa atin, higit siyang sumasa atin, higit siya na nagbibigay ng pagtatagumpay para sa atin. Kinakailangan mong pagtiwalaan siya, mga kapatid. Pananalig, maging matatag ka. Tandaan po natin to. Stand still, maging matatag, maging mahinahon. Yun ang dapat natin gawin, mga kapatid sa Panginoon. Alalahanin nyo, sabi po ng Psalms chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. Sa mga awit, kapitulo 46, talatang Gs, mga kapatid sa Panginoon, ang sabi rito, ay ganare, akin ang babasahin. Muli, para po tayo ay patuloy pong may mapakinggan na mga talatang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa. Ako'y mamumuno sa lupa. Kilalanin ninyo ang Panginoong Diyos. Kayo ay magsitigil at kilalanin nyo na ako ang Diyos. Sa ibang mga salin, kayo magpakatatag. Sa ibang mga salin, kayo manalig, mga kapatid sa Panginoon. Tandaan nyo, ha? Yan lamang ating gagawin para sa Panginoong Diyos. Dahil tayo kanyang tayo po'y kanyang nilikha. At siya po ang ating creator, mga kapatid sa Panginoon. Sa Exodus chapter 14, verse 14, ang sabi po rito, mga kapatid, you need only to be still. Hallelujah. Kinakailangan mong magpakatatag. Sabi rito, ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Yun ang sabi. Manahimik.
Sa ibang mga salin, mga kapatid, anong sabi? Hinahanap ko yung ibang mga version tayo. Okay. Sabi ho ay manalig, magpakatatag. You need only to be still, mga kapatid sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Sinabi ni Moises sa talatang 13, sinabi ni Moises, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo. At masdan nyo ang pagliligtas ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, yan lamang po dapat po natin gawin. You will not have to fight this time. Hindi mo kinakailan lumaban, makipaglaban, makipagdigma. Hindi na. Dapat po natin gawin ay go to your places and stay there. Pangalawa, stand still. Magpakatatag po tayo. Huwag tayong magulumihanan. Ang Diyos ang bahala. Unahin lamang natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay pawang idaragdag para sa atin, mga kapatid. Matthew chapter 6 verse 33. Yan po na ang dapat po natin gawin. At syempre, mga kapatid, panghuli na akin pong tatalakayin sa oras na ito, mga kapatid. Ito yung tinatawag nating see the salvation of the Lord with you. Masdan natin ang pagliligtas ng Diyos. Masdan natin ang pagtatagumpay ng Diyos. Ang Diyos ang lumalaban sa ating mga kalaban. Ang pagkikipagbarang ito ay hindi tayo ang nakikipaglaban. Hindi atin ang pakikipaglabang ito, kundi ang pakikipaglabang ito ay sa Diyos, mga kapatid sa Panginoon. Ang gawin lang natin, pagmasdan natin. Sabi rito, sa Talatang 17, mga kapatid, hindi nyo kinakailangan lumaban sa digmang ito, manatili kayo sa inyong pwesto, tumayo kayong panatag, at tingnan nyo ang pagtatagumpay ng Panginoon alang-alang sa inyo. Sa ibang mga salin, tingnan nyo ang pagliligtas ng Diyos alang-alang sa inyo. Tingnan nyo ang pagtatagumpay ng Diyos alang-alang sa inyo, mga kapatid. Ang Diyos ay mapagtagumpay. Ang Diyos ay nagbibigay ng tagumpay sa sino man sumasampalataya, nagtitiwala para sa Kanya. Kaya ikaw ay higit na mapagtagumpay dahil kayo sumasampalataya sa Panginoong Diyos na magpakailanman na Siya ang iyong pinaglilingkuran, mapagtagumpay ka. Ano man ang gagawin ng kaaway laban sa iyo, ano man ang kinakaharapang pagsubok sa mga sandaling ito sa iyong buhay, tingnan mo lamang ang gagawin ng Diyos. Tingnan mo lamang ang pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa ng himala sa buhay mo. Pagpapalain ka ng Panginoon. Di ba? Na ikaw ay nag-stay, na ikaw ay nagpunta sa iyong lugar, na natili ka lamang doon, hindi ka lumabas, may nagpapadala ng mga pagkain sa iyo. Kung minsan may pera pa. Kung minsan may mga bagay na unexpected na dumarating para sa iyo. Natutulala ka, itong biyaya ng Diyos. Di ba, mga kapatid sa Panginoon? Dahil the battle belongs to the Lord. Diba? Nang ikay nagpakatatag, sinabi mo sa sarili mo, hindi ako matitinig ng mga pagsubok na ito. Lagi ang Diyos ang mananatiling magtatagumpay para sa akin. Ang Diyos ang aking sinasampalataya na gagawa ng himala sa iyong buhay. Nangyari, naganap. Ano man ang mga pagsubok, nagtagumpay ka, kapatid sa Panginoon. Nagtagumpay ka. Hindi ka nalupaypay. Hindi ka naghirap. Sa gitna ng pandemya, napatunayan mo sa sarili mo, ang Diyos mo ay iyong kasama. Ang Diyos ay yung sinasampalatayanan na iyong kasama palagi yan. Ikaw ang kanyang ginagabayan, sinasamahan. Hindi ka nagkaroon ng sakit, hindi ka nahawa. Bagamat may mga libo-libo, may 10,000 bumabaksak, namamatay. Nababalitaan mo ito, hindi ka nagugulubihan dahil ang pananampalataya mo ay sa Diyos mo iniaasa. Nagtitiwala ka sa pananampalataya ka sa Diyos. Dahil ikaw ang makapangyarihan sa naging matatag ka sa gitna ng pandemya. At ngayon, mga kapatid sa Panginoon, ha? You see the salvation of the Lord with you. Ang pagtatagumpay ng Diyos sa labang ito, iyong sinasaksihan, mga kapatid sa Panginoon. May mga kapatid tayo na nakatanggap ng mga biyaya. May mga kapatid tayo nakalasap ng mga pagpapala. May mga kapatid tayo na nagtagumpay sa mga pagsubok sa kanilang mga buhay at ay biyaya ng Diyos, iniligtas sila sa matinding hirap na kanilang naranasan.
May mga taong gumaling sa sakit at karamdaman, naka-recover sa COVID-19. Dahil ang Diyos ang kumikilos, gumagawa ng himala sa buhay ng bawat tao. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, the steps of a good man are ordered by the Lord. Sa Psalms chapter 37, verse 23, nakakatuwa pong isipin mga kapatid. Nasabi po rito, ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang mga lakad. Ang mga lakad ng isang tao ay ang Panginoon ang nagtatatag at siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Ang Diyos ang tatag. Tandaan po natin yan mga kapatid. Ang Diyos din ang ating pong kakampi sa gitna ng labang ito, sa pandemya. Salvations belong to the Lord. Ang sabi po ng Psalms chapter 3 verse 8. Sa mga awit, Kapitulo 3 sa latang 8. Mga kapatid, ang pagliligtas ay sa Panginoon, sumanyong bayan nawa ang inyong pagpapala. Tanggapin po natin yung mga pagpapala. Alam nyo, balikan natin yung ating binasa kanina. Sa 2 Chronica, sa Kapitulo 20, sa talatang 22. Ang sabi rito mga kapatid, nang sila'y magpasimulang umawit at magpuri, ang Panginoon ay naglagay ng pagtambang laban sa mga taga-Amon, Moab at bundok ng Sher na dumating laban sa Huda, kaya't sila'y nagapi. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang laban natin ay laban ng Diyos. Kaya hindi tayo nakikipaglaban, kundi ang Diyos. The battle belongs to the Lord. Ang lahat ng pakikipagbaka ay para sa Panginoon, hindi para sa atin. Kaya ang dapat gawin ng mga tao sa gitna ng mga pandemyang ito, hindi lamang na sila'y tumungo sa kanilang mga lugar, hindi lamang kundi maging mapanatag ang kanilang kalagayan at tingnan ng pagliligtas ng Diyos sa kanilang buhay o tingnan ng pakikipagbaka ng Diyos para sa kanilang mga buhay habang nakikipagbaka ang Diyos. Tandaan po namin, umawit po tayo ng umawit. Magpuri sa Panginoon. Ito ang kanilang ginawa, Nagpuri sila. At alam niyo ba ang ginawa ng Diyos? Naglagay siya ng pagtambang sa kanilang mga kaaway. At yung mga kaaway, itong Amon, Moab, at sa bundok ng mga taga-bundok ng Sher, na dumating laban sa Huda, sila'y nagapi. Paano yun nangyari, It's a miracle. Paano nangyari yun? Yung laking gabundok na yung mga problema, binasag ng Diyos. Winasak ng Diyos. It's a miracle, di ba? Naganap at nangyari, pero ang Diyos ang gumawa ng solusyon sa lahat-lahat ng iyong mga naranasang pagsubok sa iyong mga buhay. Di ba? Dahil ang Diyos sumasayo. The battle belongs to the Lord. Huwag mong angkinin ng labang ito'y laban mo. Ang laban ng Kristiyano ay laban ni Kristo. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon. At tandaan po natin sa talatang 23, sabi rito, sapagkat sinalakay ng mga anak ni Amon at ni Moab ang mga mamamayan ng bundok ng Sher at lubos silang pinuksa. Pagkatapos silang patayin ang mga mamamayan ng bundok ng Sher, silang lahat ay tumulong upang puksain ang isa't isa. Kapwa sila, nagtulungan upang patayin nila ang kanilang mga sarili. Ang bihira din, Ginulo ng Diyos yung mga mandirigmang yon na lumalaban sa buong Huda at Jerusalem, mga kapatid, sa Panginoon. Nang ang Huda ay dumating sa bantayan, sa talatang 24, nang ang Huda ay dumating sa bantayang tore sa ilang, sila'y tumingin sa dako na napakaraming tao, sila'y mga bangkay na nakabuwal sa lupa at walang makatakas. Ang dami pong namatay, mga kapatid sa Panginoon. Ang daming pinuksa. Hindi lumabas sila sa kampo. Hindi sila lumabas. Noong time na lumabas na sila, nakita nila yung mga bangkay na nagsikalat. Nakita nila yung mga mandirigma na gusto lumusob sa kanila, na kanilang kinatakutan. Nakita nila yung gabundok na problema sa kanilang buhay, na tila hindi sila makakaligtas, na tila sila mababauna sa tinatawag na problema. Di ba? Pero sabi ng Diyos, stay there. Sabi ng Diyos, go to your places, stay there, stand still, mapanatag ka, magpakatatag ka, mapanatag ka, at pansinin mo, at tingnan mo ang pagliligtas ng Diyos. Tingnan mo
ang pakikipagbaka ng Diyos. Yun lang ginawa nila, mga kapatid. Tapos ngayon, nabalitaan nila, no? Nagkabuwal lahat ng mga lahat ng mga sundalo, lahat ng mga kalaban nila, nabuwal sa lupa, mga kapatid. Sa talatang 25, ano sabi rito, mga kapatid, sa ating teksto, 2 Chronica chapter 20 verse 25, nang si Jehoshaphat at ang kanyang mga tauhan ay pumaroon upang kunin ang samsam sa kanila. Tandaan po natin, ha? Pumaroon, wala nang ginawa. Lumabas na sila at tiningnan nila kung mga bangkay. Tapos ang ginawa, sinamsam nila, no? Sabi rito, pumaroon upang kunin ang samsam sa kanila. Nakatagpo sila ng napakaraming baka. Uy, daming baka. Mga ari-arian, mga damit at mahalagang bagay na kanilang kinuha para sa kanilang sarili. Hanggang sa hindi na nila kayang dalhin. 3 araw lang hinakot ang samsam na talagang napakarami. Ito po'y biyaya ng Diyos, mga kapatid, sa Panginoon. Pinagmamasdan na lang natin yung pagkikipaglaban ng Diyos para sa atin at meron po tayong nakakamit na biyaya pa. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Wala na tayong ginawa. Yun lang, ginawa natin. Ginawa ng bansang Israel. Ginawa ng Huda at Jerusalem. Nag-ano lang sila, nagpuri. Umawit ng puri. Nang sila lumabas ng kanilang mga bangkay, nagbuwala na. At nakita nila ang mga ari-arian, mga baka, mga damit, lahat ng mga pangangailangan nila. 3 araw na itong hinakot, yung mga pagpapalang ito, yun din ang mangyayari sa iyong buhay, mga kapatid. After ng sabi nga ng iba, pagkatapos ng kadiliman, pagkatapos ng matinding dagok sa iyong buhay, meron pong kapanatagan, meron pong tinatawag na liwanag after ng kadiliman, mga kapatid sa Panginoon. Tandaan po natin, manatili lamang po tayo sa ating kinalalagyan. Tayo po ay maging panatag at pagmasdan po natin ang pakikipagbaka ng Diyos para sa atin. The battle belongs to the Lord, mga kapatid sa Panginoon. Wala pong ibang layunin ng Diyos, kundi tayo pong lahat ng mga Kristiyano, lahat ng followers ni Kristo, lahat ng naglilingkod para sa Kanya, lahat ng nagtitiwala para sa Kanya, wala pong ibang layunin ng Diyos para sa ating buhay, kundi tayo po'y patuloy pong iligtas sa kuko ng kaaway. Iligtas tayo ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, sakit o karamdaman. Tayo po ay bigyan ng Diyos ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Marahil sa mga pagkakataong ito, kaibigan, ikaw ay hindi paligtas. Marahil sa mga pagkakataong ito, kaibigan, ikaw ay naggugulumihanan at tinatanong mo sa iyong sarili, paano ba ako maligtas? Paano ba ako magmana ng buhay na walang gantulad ng nararanasan ng mga Kristiyano? Hindi ka pa isang Kristiyano, kaibigan. Tandaan mo, 3 bagay lang dapat mong gawin sa mga panahong ito ng pandemya upang ikaw ay patuloy gumaling sa iyong mga sakit karamdaman, upang ikaw ay maligtas, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang ikaw ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Una, dapat mong gawin ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya, sapagkat gayon na lamang pagsalita ng Diyos sa buong salibutan na kanyang binigay ang kanyang buktong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Napakasimple lang, kaibigan. Paano dapat mong gawin? Talagdan mo ang iyong mga kasalanan. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal. Siya ay tapat at banal na tayo patatawanan at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan, kaibigan. Lahat po ay nagkasala, lahat ay hindi naging matuwid sa harapan ng Diyos. Lahat ay hindi nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit kaibigan, kung ikaw ay tatalikod sa iyong mga kasalanan, pagsisisihan mo ang iyong mga kasalanan, siya ay tapat at banal na ikaw ay patatawanan sa iyong mga kasalanan at lilinisin ka niya, kaibigan. Pangatlong dapat mong gawin, tanggapin mo si Kristo Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay at kaluluwa. Sapagkat ang sabi ng kasulatan sa John chapter 1 verse 12, datapot sa kanya at datapot ang lahat ng sa kanya tumanggap ay binigyan sila ng karapatang tawaging maging mga anak ng Diyos. Sa mga bagay nagsasampalataya sa kanyang pangalan. Sumampalataya ka sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas ng iyong buhay at kaluluwa, at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ka ng relasyon ng tunay para sa kanya, kaibigan. Sa mga sandali ito, mag-aalay ako sa iyong panalangin sa isang pagtanggap sa Panginoon. Marahil, ikaw ay naging sisiro sa mga sandali ito sa pangaral ng salita ng Diyos, sa panunood, pakikinig, kaibigan, sa mga sandali ito. Nais kong iyuko mo
at maging sincero ka sa pagtawag sa Panginoon sa mga sandaling. Ulitin mo lang ang panalangin ito bilang pagtanggap sa Panginoon. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit po ako sa iyong harapan na ako isang makasalanan. Inaamin ko na ako nagkamali, nagkasala. Sumasampalataya po ako sa iyo sa mga sandaling ito na ikaw ang Kristo na aking tagapagligtas. Panginoong Diyos, patawarin mo ako sa mga kasalanan. Pinagsisisihan ko na po lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako po'y magkaisip hanggang sa kasalukuyan, mga pagkakamali na aking nagawa sa iyong harapan. Tinatanggap kita, Panginoong Kristo, bilang tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa. Ikaw na ang manahan sa aking puso, ngayon at magpakailanman. Sa tanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa panalangin ito ng pagtanggap sa Panginoon, kung sumunod ka sa panalangin ito, ikaw, kaibigan, ay meron ng tamang relasyon sa ating Panginoong Kristo.